Nahulog ang cellphone na selyo ni Althea Thea Zamora sa mamahaling granite na lamesa kasabay ng narinig niyang balita. Isang tinig sa kabilang linya. Ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant ang naghatid ng matinding dagok. Ma'am Thea, nawawala po ang pinakamahalaga nating product design blueprint at ang system natin may unauthorized access. Naramdaman ni Thea ang paglamig ng kanyang mga kamay. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Hindi ito ordinaryong problema. Ito ay pagtataksil. Isang patalim na bumaon sa likod, hindi lang sa kanyang kumpanya, kundi sa tiwala niya. Ilang taon na niyang itinatayo ang Zamora Group. Nilalabanan ang bawat hamon para lang mawala sa isang iglap. Umusbong sa kanyang isip ang nakaraan, ang bawat hirap at sakripisyo ng kanyang pamilya para maitayo ang lahat ng ito, ang kanyang mga magulang, ang kanyang tiwala. Nagtaas siya ng tingin sa malaking bintana ng kanyang executive office, tanaw ang kumikislap na ilaw ng Maynila. Ang syudad na ito ang sumaksi sa kanyang pagbangon at ngayon, ito rin ba ang sasaksi sa kanyang pagbagsak? Sino sa tingin mo ang may gawa nito, Liza? Mahinahong tanong niya kahit na nagwawala na ang kanyang puso. Narinig niya ang pag-aalangan sa tinig ni Liza. May mga rumors po, ma'am. Hindi po kasi maganda ang spending habits ni Sir Enzo lately at may ilang employees na nagbabanggit ng insider trading. Kumuyom ang kamao ni Thea, si Lorenzo, ang kanyang pinsan, ang pamilyang pinagkatiwalaan niya. Liza, huwag kang magsalita kahit kanino tungkol dito, mariin niyang utos. Wala kahit sino ang dapat makaalam. Simula ngayon, nasa isang lihim na misyon ako. Kinailangan niyang gumawa ng matapang na desisyon. Hindi siya pwedeng kumilos ng lantaran dahil sa sensitibong posisyon niya bilang CEO. Ang tanging paraan ay magpanggap na nasa isang bakasyon. Isang bakasyon sa malayo, sa isang liblib na probinsya na malayo sa mata ng mapanuring publiko at sa mga traidor sa kanyang kumpanya. Doon, sisimulan niya ang kanyang investigasyon. Walang dapat makaalam ng kanyang tunay na layunin. Ang pagtatago niya sa likod ng maskara ng isang nagbabakasyon ay magiging perpektong pananggalang para malaman niya ang katotohanan. Ilang araw ang lumipas. At doon na nga si Thea, nakaupo sa loob ng kanyang mamahaling luxury SUV, nasa gitna ng isang liblib na kalsada sa probinsya ng Zambales. Napailing siya. Ang kaninang makinis na kalsada ay napalitan ng baku-bakong daan. Taliwas sa kanyang inaasahan, hindi ito ang bakasyong nakalagay sa brochure. Ang lugar ay napakatahimik, malayo sa ingay ng syudad na kinasanayan niya. Ang kanyang driver na si Mang Bert ay nagdadrive ng maingat. Ngunit bigla isang malakas na tunog ang narinig mula sa gulong. Pshh! Ay, kay gulong! Bulong ni Mang Bert, puno ng pagkadismaya. Mukhang nasiraan po tayo, ma'am. Napabuntong hininga si Thea. Kailan pa ba siya magkakaroon ng kapayapaan? Maging dito sa liblib na lugar, tila sinusundan siya ng kamalasan. Bumaba sila ng sasakyan. Doon niya nakita ang isang maliit na garahe na nakatago sa ilalim ng mangga. May nakasulat na Gabs Auto Repair Shop. Mukhang ito na ang pinakamalapit na pag-asa nila. Naglakad siya patungo sa tindahan, nararamdaman ang init ng araw sa kanyang balat. Ang hangin ay amoy alikabok at sariwang simoy ng hangin mula sa dagat. Isang amoy na matagal na niyang hindi nalalanghap. Mula sa loob ng garahe, lumabas ang isang lalaki. Mataas ito,
may mapupungay na mata at may ngiting kayang tunawin ang bato. Ang kanyang damit ay may bahid ng grasa, ngunit sa kabila nito may taglay siyang kakaibang karisma na hindi kayang bilhin ng pera. Bumalik ang kanyang ngiti at sa loob ng isang iglap, naramdaman ni Thea ang kakaibang init sa kanyang puso, isang damdaming matagal nang nakalimutan. Magandang araw po, ma'am, bati nito. Malalim ang boses. Mukhang nasiraan po kayo. Anong maitutulong ko? Tinaasan siya ni Thea ng isang kilay. Sanay siyang tratuhin bilang isang CEO, hindi isang simpleng babaeng nasiraan sa kalsada. May butas ang gulong ng sasakyan ko. Diretsong sagot ni Thea. Kaya mo bang ayusin agad? Ngumiti lang ang lalaki. Kaya naman po, ma'am, hindi naman po mahirap ayusin yan. Pero teka, kayo ba yung bagong guest sa rest house ni Mang Tonyo? Nagulat si Thea. Paanong ninyo nalaman? Maliit lang po ang lugar namin dito, ma'am. Madali pong kumalat ang balita. Ako nga po pala si Gabriel, Gab na lang. Inilahad nito ang kamay. Nag-aalangan si Thea, ngunit inabot din niya ang kamay nito. Malamig at makinis ang palad niya. Samantalang ang kay Gab ay magaspang at matipuno. Althea Zamora, maikling tugon niya. Alam ko na po, sabi ni Gab, may biro sa tinig. CEO ng Zamora Group, tama po? Nagulantang si Thea. Paanong nalaman nito? Magsasalita pa lang sana siya nang biglang tumawa si Gab. Hindi po, ma'am. Biro lang po. Paglilinaw nito. Nabasa ko lang po sa dyaryo. Kilala po kayo dito, ma'am. Isa kayong inspirasyon. Nakahinga ng maluwag si Thea, ngunit nanatili ang kanyang pag-iingat. Ang lalaking ito ay masyadong mapanuri. Habang inaayos ni Gab ang gulong, napansin ni Thea na hindi na gumagana ang kanyang laptop. Ang pinakamahalagang device niya na naglalaman ng lahat ng impormasyon sa kanyang investigasyon. Pasensya na po, ma'am. Mukhang bumigay ang gulong ninyo sa dami ng karga, sabi ni Mang Bert. Naramdaman ni Thea ang pagkabahala, ang mga files niya, ang data. Gab, tawag niya sa lalaki na abala sa gulong. Maaari mo bang tingnan ang laptop ko? Bigla kasing ayaw magbukas. Tumingin si Gab sa kanya, bahagyang kumunot ang noo. Hindi po ako computer technician, ma'am, pero susubukan ko po. Kinuha niya ang laptop at sinuri. May kakaiba sa paraan ng kanyang paghawak. May kakaiba sa kanyang mga mata habang tinitingnan ang device na parang naghahanap ng isang bagay. Mukhang may short circuit po, ma'am. Sinubukan niyo po bang ikabit sa charger? Tanong niya. Oh, pero wala pa rin. Sumikip ang dibdib ni Thea. Sinubukan ni Gab na pindutin ang iba't ibang keys. May kung anong kumislap sa kanyang mga mata. May kakaiba po dito, ma'am. Parang may kung anong nag-iba sa loob. Nagulat si Thea. Maaari bang konektado ito sa pagtagas ng impormasyon sa kumpanya? Kailangan ko ng data recovery, giit niya. Naku ma'am, wala po kaming ganyang serbisyo dito, sagot ni Gab, nag-aalala. Sa Maynila lang po yan may ganyan. Sa loob-loob niya, nag-aalala si Thea. Kung totoo ngang may nagmanman sa kanya o may nag-hack, nasa panganib ang lahat ng impormasyon niya. Lalo siyang kinabahan nang maalala ang sabi ni Liza tungkol sa unauthorized access. Nang matapos ang pag-aayos ng gulong, ipinagpatuloy ni Mang Bert ang pagmamaneho. Habang papalayo ang sasakyan, sumilip si Thea sa bintana at nakita niya si Gab na nakatayo pa rin sa labas ng kanyang shop, nakatingin sa kanilang papalayo. May kung anong nararamdaman si Thea.
na hindi niya maintindihan. Isang pagdududa, isang hinala. Makalipas ang ilang minuto, habang nakasakay sa sasakyan, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi niya kilala. Binuksan niya ang mensahe. Pimat ko sekom te yaw maidaw, Altea. Ang iyong mga sikreto ay hindi mananatiling lihim, Altea. Naramdaman ni Thea ang paglamig ng buong katawan. Hindi ito Tagalog, Vietnamese ito. Sino ang nagpadala nito? Paano nito nalaman ang kanyang pangalan at ang kanyang secret mission? Nag-angat siya ng tingin sa rear view mirror. Nakikita niya ang papalayo na silweta ni Gab na gulantang si Thea. Hindi kaya, hindi kaya siya ang isang kaba ang naramdaman niya sa dibdib. Hindi dahil sa galit, kundi sa matinding takot. Nagkaroon ng pahiwatig ng panganib at ang pagtatago niya ay tila wala ng halaga. Parang may nagmamasid sa kanya. Sino ka ba talaga, Gabriel Reyes? Bulong ni Thea, habang unti-unting lumalabo sa kanyang paningin ang figura ni Gab. Pilit nang ngumiti si Thea habang pinagmamasdan ang naglalakihang puno ng mangga sa likod ng rest house na inupahan niya. Sabi niya sa sarili, kailangan niyang maging natural. Kailangang paniwalaan ng lahat na narito siya para magbakasyon, hindi para mag-asya. Ngunit ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa cellphone message na natanggap niya. Vietnamese ang nagpadala noon at bakit. Napakaliit ng posibilidad na konektado si Gab pero ang pagdududa ay nakaukit na sa kanyang isip. Napakasakit tanggapin ang katotohanang may traidor sa kumpanya. At mas masakit kung ang traidor na iyon ay isang taong pinagkakatiwalaan niya, isang kapamilya. Isang linggo ang lumipas mula nang dumating siya. Sa umaga, nagpapanggap siyang naglalakad-lakad sa dalampasigan o nagbabasa ng libro sa balkonahe. Sa gabi naman, kapag sigurado na siyang walang makakarinig, lihim niyang kinakausap si Liza. May bago ka bang impormasyon tungkol kay Enzo? Bulong niya sa cellphone. Nasa loob ng banyo at nakabukas ang gripo para takpan ang boses niya. Opo, Ma'am Thea, sagot ni Liza, halata ang pag-aalala sa tinig. Ang dami po niyang luxury items na binili, mga mamahaling relo, sapatos at lalo na po isang bagong kotse. Kumuyom ang kamao ni Thea. Nasaan ang pera? May mga malalaking withdrawal po mula sa company account na hindi po nakarehistro bilang opisyal na gastos, paliwanag ni Liza. Pinagtatakpan po niya sa pamamagitan ng mga fabricated invoices. Naramdaman ni Thea ang galit. Ipagpatuloy mo ang paghahanap, Liza. Gusto ko ng solid evidence. Kinabukasan, nagpasya si Thea na pumunta sa public market para damhin ang buhay sa probinsya. Isang bahagi niya ang umaasang makakita ng mga palatandaan o makarinig ng mga bulong na makakatulong sa kanyang investigasyon. Ngunit dahil sanay siya sa mga supermarket at malls ng Maynila, madali siyang naligaw sa dami ng tao at sa kakaibang ayos ng mga paninda. Ma'am Thea, mukhang nawawala po kayo, narinig niyang boses. Lumingon siya at nakita si Gab, nakangiti, may bitbit na basket ng isda. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at shorts, at halata ang bilis ng pintig ng puso niya. Hindi, nagmamasid lang ako, tanggi ni Thea, kahit nahalata sa mukha niya ang pagkalito. Tumawa si Gab. Halika po, igagabay ko po kayo. Mukhang hindi po kayo sanay sa dami ng tao dito. Nag-aalangan, sumunod si Thea. Habang naglalakad,
May pakiramdam siyang safe siya sa tabi ni Gab. Hindi niya maintindihan kung bakit. Alam niyo po, Ma'am Thea, sabi ni Gab, ang ganda niyo po kapag nakangiti. Hindi po kayo kailangan laging seryoso. Nagulat si Thea sa sinabi nito. Hindi siya sanay sa mga papuri, lalo na mula sa isang estranghero. Ngunit sa halip na mainis, naramdaman niya ang bahagyang pamumula ng kanyang pisngi. Ilang araw pa ang lumipas. Patuloy ang pag-iipon ni Thea ng impormasyon at patuloy din ang kanyang normal na buhay sa probinsya. Ngunit sa tuwing may kailangan siyang ayusin sa rest house, isang baradong lababo, isang sirang bumbilya, laging si Gab ang lumalabas na solusyon. Naku, Ma'am Thea, masyado po kayong abala sa trabaho, sabi ni Gab isang hapon, habang inaayos ang sirang faucet. Dapat po nagpapahinga kayo. Hindi po nakakabuti sa puso ang laging stressed. Bumalik ang matinding pagdududa ni Thea. Paano nito nalaman na stressed siya? Masyado bang halata? Masyado kang mapanuri, Gab, sabi ni Thea, pilit na pinapanatili ang kanyang kalmado. Ngumiti lang si Gab. Napakagaling niyo po kasing magtago ng tunay niyong nararamdaman, ma'am. Pero minsan, kitang-kita sa mga mata. DM. Isang gabi, habang naglalakad si Thea pauwi mula sa maliit na kainan sa tabi ng tabing dagat, nakita niya si Enzo. Hindi niya alam kung bakit narito ang kanyang pinsan. Nakasuot ito ng mamahaling damit, nagmamaneho ng isang bagong kotse na kitang-kita ang halaga. Nagtago si Thea sa likod ng isang puno, pinagmamasdan ang kanyang pinsan. Si Enzo, na dapat ay abala sa Maynila, ay narito sa probinsya, nakikipag-usap sa isang grupo ng kalalakihan sa labas ng isang bar. May kung anong papel na ipinapasa-pasa sa kanila. Kinuha ni Thea ang kanyang cellphone at palihim na kinuhanan ng litrato si Enzo at ang mga kausap nito. Naglakad si Enzo papasok sa bar at doon niya napansin ang isang lalaking nasa sulok, nakatago sa dilim. Kinukuhanan din ng litrato si Enzo. Nagulat si Thea. Sino ang lalaking iyon? At bakit niya kinukuhanan ng litrato si Enzo? Kinabukasan, muling tumawag si Liza. Ma'am Thea, may isang shell company po ang nagtransact ng malaking halaga mula sa Zamora Group. Pero ang pinagtataka ko po, hindi po ito nakarehistro sa mga regular partners natin. Naramdaman ni Thea ang ginaw sa kanyang likod. Kinontrata niya si Liza na imbestigahan ang bawat detalye ng pananalapi ni Enzo. Ang koneksyon ng mga luxury items, ang unregistered withdrawals, at ngayon ang shell company. Napatingin siya sa larawang kinuha niya kagabi. Si Enzo nakikipag-usap sa mga estranghero. At ang isa pang tabang lalaki na palihim ding kumukuha ng litrato. Nag-isip si Tia, ang shell company na yan. Anong pangalan? Ventura Holdings po, ma'am, sagot ni Liza. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Tia. Ventura Holdings? Isang malaking kumpanya na matagal ng karibal ng Zamora Group. Ngunit, bakit sila makikipag-ugnayan kay Enzo? At sa ganitong paraan? Napatingin si Thea sa larawan ni Enzo na may kasamang estranghero sa bar. Tila may nagdikit sa mga piraso ng puzzle sa kanyang isip. Hindi! Hindi ito mangyayari, bulong ni Thea, nanginginig. Hindi pa nagsisimula si Enzo. Ang totoo, nagsimula na pala siya. Ang bawat paglubog ng araw sa Zambales ay parang isang bagong pahina para kay Thea. Nasanay na siya sa katahimikan ng probinsya, sa sariwang hangin at sa simpleng pamumuhay. Ang dating CEO na laging abala ay natututong maglaan ng oras para sa sarili.
At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nakikilala si Gab. Madalas, pagkatapos niyang magkunwari na nagpapahinga sa balkonahe, lalabas siya at makikita si Gab na abala sa kanyang garahe. Minsan, makikita niya itong nag-iisa, nakaupo sa ilalim ng mangga, nagbabasa ng libro o simpleng nakatanaw sa malayo. Isang gabi, habang naglalakad-lakad si Thea sa dalampasigan, nakita niya si Gab na nakaupo sa buhangin. Pinagmamasdan ang mga bituin. Umupo siya sa tabi nito, hindi nagsasalita. Hinahayaan lang na yakapin sila ng katahimikan. Minsan, naiisip ko, simula ni Gab, gaano kaya kalaki ang mundo? At gaano kaliit ang mga problema natin sa ilalim ng lahat ng bituin na yan? Napatingin si Thea sa kanya. Hindi lahat ng problema ay maliit, Gab. Ngumiti si Gab. Totoo yan, pero minsan, kailangan lang natin ng perspective. Masyado tayong nakatuon sa kung anong meron tayo, sa kung anong gusto natin na nakakalimutan natin ang kung anong totoo nating kailangan. Nagpatuloy sila sa pagkwentuhan. Ibinihagi ni Thea ang kanyang mga pangarap. Noong bata pa siya, ang kanyang takot na hindi maprotektahan ang pamana ng kanyang pamilya. Hindi niya maintindihan kung bakit. Ngunit sa tabi ni Gab, naramdaman niya ang kakaibang ginhawa. Hindi niya kailangang magpanggap. Hindi niya kailangang maging matatag. Sa mga sandaling iyon, hindi siya si Althea Zamora, ang CEO. Siya si Thea, ang babaeng may mga takot at pangarap. Isang hapon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagulat ang mga residente dahil sa bilis ng pagtaas ng tubig. Hindi nagtagal, narinig ni Thea ang balita. Nasira ang isang maliit na tulay na nagkokonekta sa kabilang bahagi ng baryo. Delikado po ito, ma'am. Sabi ni Mang Bert, hindi po makakadaan ang mga sasakyan. Agad na lumabas si Thea. Nakita ang mga residente na nagtitipon sa paligid ng tulay, halata ang pag-aalala. Ngunit sa gitna ng lahat, nakita niya si Gab kasama ang ilang kalalakihan na nagbibigay ng direksyon at nagpaplano. Kailangan natin ng mga sako ng buhangin, sigaw ni Gab. At maghanda ng mga kahoy, kailangan nating ayusin ito bago lumaki ang baha. Nagulat si Thea sa pagbabago ng Gab na nakasanayan niya. Ang Tero na laging kalmado ay naging isang leader, mabilis mag-isip at mahusay magbigay ng instruksyon. Nakita niya ang paggalang ng mga tao kay Gab. Kahit na hindi niya trabaho, tumulong si Thea. Nagbuhat siya ng ilang sako ng buhangin at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang kapakinabangan ng kanyang lakas na hindi konektado sa boardroom. Nang matapos ang pag-aayos, pagod na si Thea, ngunit masaya. Tumingin siya kay Gab na nakangiti sa kanya. Salamat sa tulong, Ma'am Thea, sabi nito. Hindi ko akalain na sanay kayong magbuhat ng mabibigat. Marami pa akong hindi mo alam, Gab, sagot ni Thea, may nanggiti sa labi. Kinagabihan habang naglilinis ng rest house, may napansin si Thea na isang folder na nakasiksik sa ilalim ng mesa. Hindi ito sa kanya. Sa pagkakaalam niya, walang nagagamit ng bahay na ito maliban sa kanya. Kinuha niya ang folder at dahan-dahang binuksan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ang mga blueprint ng kanilang bagong produkto. Ang Project Aurora na dapat ay ilulunsad pa lang sa susunod na buwan. Mayroon ding mga contracts na nagpapakita ng pagbebenta ng karapatan sa disenyo sa isang kumpanyang hindi niya kilala. At ang signature sa bawat page kay Enzo. Malamig ang kamay ni Thea. Hindi na ito haka-haka.
Ito ay matibay na ebidensya. Ang kanyang pinsan ay talagang ipinagkanulo ang kanilang pamilya, ang kanilang kumpanya. Agad siyang tumawag sa kanyang lawyer. Gusto kong i-freeze ang lahat ng assets ni Lorenzo Ramos at ihanda ang case para sa breach of contract at fraud. Pero ma'am, ano po ang basis ninyo? Tanong ng lawyer. May solid evidence na ako, mariing sagot ni Thea. Huwag kayong magtanong. Sundin niyo lang ang utos ko. Ibaba na sana niya ang phone nang biglang may kumatok. Bumukas ang pinto at nakita niya si Gab may hawak na isang kahon. May delivery po para sa inyo, Ma'am Thea. Sabi nito, may ngiti. Nakalimutan niyo po yata ito sa shop ko. Inabot ni Gab sa kanya ang isang maliit, kahoy na kahon. Binuksan ito ni Thea at sa loob may isang pulseras na gawa sa seashells at maliliit na bato. Napakaganda at napakasimple. Para sa inyo po, ma'am, sabi ni Gab. Suwerte po yan! Sana po magdala ng kapayapaan sa puso ninyo. Nag-init ang mga mata ni Thea. Isang simpleng regalo, ngunit napakalaking kahulugan. Habang isinusuot niya ang pulseras, naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang koneksyon na hindi niya kayang ipaliwanag. Salamat, Gab! Bulong niya, halos hindi marinig. Wala yon, Ma'am Tia, sagot ni Gab at ngumiti. Sige po, mauna na po ako. Nang makalabas si Gab, naupo si Tia sa kama, hawak ang pulseras. Ang sakit ng pagtataksil ni Enzo ay nananatili, ngunit sa kaunting sandali, napagaan ito ng simpleng regalo ni Gab. Pero hindi pa tapos ang laban. May naririnig siyang mga tinig sa labas mula sa bakuran. Mukhang si Enzo. Agad siyang lumapit sa bintana, maingat na sumilip. Si Enzo nga may hawak na cellphone at tila may kausap na seryoso. Oh, malapit na, sabi ni Enzo sa mababang boses. Ang plan ay perfect. Wala nang makakapigil sa atin. Kailangan na lang nating mawala ang mga sagabal, ang mga sumasawsaw sa hindi nila alam. Nagsalita pa si Enzo ng isang bagay, ngunit hindi na narinig ni Thea. Tila ang huling sinabi nito ay sapat na para paralisahin siya sa takot. Mawala ang mga sagabal? Sino? Siya ba? Kinabahan si Thea. Napatingin siya sa pulseras sa kanyang kamay pagkatapos ay sa dilim sa labas ng rest house. Hindi siya pwedeng umalis. Hindi niya pwedeng pabayaan ang kumpanya. At ngayon, may isang bagong pagdududa, isang bagong takot na nag-ugat sa kanyang puso. Hindi ko pwedeng pabayaan ang lahat, bulong ni Thea at mariin niyang hinawakan ang pulseras. Hindi ako aalis. Hindi pa ako tapos. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Gabriel Gab Reyes si Thea. Nakaupo ito sa balkonahe ng rest house, nakaharap sa dagat, at tila malalim ang iniisip. Ang kanyang buhok ay hinahawi ng hangin at sa kabila ng distansya, nakikita ni Gab ang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Gustong-gusto niyang lapitan ito, hawakan ang kanyang kamay at sabihin, "Huwag kang mag-alala, Thea, nandito ako." Ngunit hindi niya magawa. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nahuhulog kay Thea. Ang kanyang katalinuhan, ang kanyang tapang, ang kanyang pagiging totoo, lahat ng ito ay umakit sa kanya. Ngunit kasabay ng pag-ibig ay ang matinding takot. Takot na malaman nito ang kanyang tunay na pagkatao. Takot na mawala ito sa oras na malaman nito ang katotohanan. Naalala niya ang dahilan kung bakit siya nagtatago sa probinsya.
ang pressure ng kanyang pamilya, ang Ventura Holdings, ang mga walang katapusang business meetings, ang mga pekeng ngiti, ang mga pilit na pakikisama, at higit sa lahat, ang iskandalong muntik ng sumira sa reputasyon ng kanyang pamilya kung saan siya ang pinagpintangan. Gusto niyang takasan ang lahat ng iyon, hanapin ang kapayapaan sa isang simpleng buhay at isang pag-ibig na hindi nakabatay sa kanyang apelyido o kayamanan. Ngunit ngayon, tila sinusundan siya ng nakaraan. Napansin ni Gab ang mga kakaibang pangyayari sa paligid ni Thea. Ang kanyang gulong na sinira, ang kanyang laptop na biglang bumigay, at ang tila aksidente na nangyari sa bahay ni nito. Hindi ito nagkataon lang. May nagbabanta kay Thea. Isang hapon habang nag-iisa si Thea sa rest house, biglang nawalan ng kuryente. Kasabay nito ang pagbara ng gripo sa lababo at pagtagas ng tubig mula sa ilalim ng sink. Agad na tumungo si Gab sa rest house, dala ang kanyang toolbox. Naramdaman niyang may hindi maganda. Ma'am Thea, okay lang po ba kayo? Tawag niya. Habang kinakatok ang pinto, binuksan ni Thea ang pinto at halata ang pagkabahala sa kanyang mukha. Gab, buti, dumating ka. Walang kuryente at bumara ang lababo. Mabilis na sinuri ni Gab ang circuit breaker at ang tubo ng tubig. Mayroong malinaw na bakas ng sinadyang pagsira. Ito ay gawa ng tao. May sumira po nito, ma'am, bulong ni Gab, at tiningnan si Thea ng may pag-aalala. Hindi po ito nagkataon lang. Napatingin si Thea sa kanya at sa mga mata nito nakita niya ang takot na pilit nitong itinatago. Habang inaayos ni Gab ang mga sira, nagkaroon sila ng pagkakataong magkausap ng masinsinan. Nagbahagi si Thea ng kanyang mga alalahanin tungkol sa kumpanya, bagamat hindi nito idinetalye ang lahat. Nakinig lang si Gab at naramdaman niya ang matinding kagustuhang protektahan ito. "Huwag po kayong mag-alala, Ma'am Thea," sabi ni Gab habang naglalagay ng pampatigas sa tubo. "Basta nandito po ako, hindi ko po hahayaang may mangyaring masama sa inyo." Ngumiti si Thea at sa unang pagkakataon naramdaman ni Gab ang isang tiwala na walang halong pagdududa. Isang tiwala na nagpatibok ng husto sa kanyang puso. Kinabukasan, nagpasya si Thea na magbisikleta sa dalampasigan. Nandoon pa rin ang kanyang pag-iingat, ngunit unti-unti siyang nagtitiwala sa kapayapaan ng probinsya. Nagmamadali siyang bumaba sa isang matarik na dalisdis, ngunit bigla nawalan ng kontrol ang kanyang bike. Ah! Sigaw ni Thea habang dumudulas ang bike. Mula sa kabilang kalsada, nakita ni Gab si Thea. Walang pag-aalinlangan, agad siyang tumakbo. "Thea, hawakan mo ang manibela!" Sigaw ni Gab habang tinutulak niya ang bike papalayo sa gilid ng bangin. Sa huling sandali, bago tuluyang bumagsak ang bike sa bangin, itinulak ni Gab si Thea palayo. "Gab!" Tumalsik si Thea sa kalsada at si Gab naman ay bumagsak, tumama ang kanyang braso sa isang malaking bato. Agad na lumapit si Thea sa kanya. "Gab! Okay ka lang ba? Ang braso mo." Nanginginig ang kanyang kamay habang nakikita ang dugo na lumalabas sa braso ni Gab. "Okay lang ako, Thea," sagot ni Gab, pilit na ngumiti. "Basta ligtas ka, ayos lang." Hinawakan ni Thea ang mukha ni Gab at sa mga mata nito nakita niya ang isang matinding pag-aalala at isang pagmamahal na hindi matatawaran. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng kanyang pagdududa ay nawala. Dinala ni Thea si Gab sa rest house
at siya mismo ang naglinis at naglagay ng benda sa sugat nito. Ang bawat paghipo niya ay puno ng pag-aalala. Bakit mo ginawa yon, Gab? Tanong ni Thea habang ginagamot ang sugat. Muntik ka nang mapahamak. Hindi ko po kayang makitang mapahamak ka, Thea, sagot ni Gab at hinawakan ang kamay ni Thea. Mas mabuti nang ako ang masaktan kaysa ikaw. Nagkatinginan sila, nagdikit ang kanilang mga mata. Ang pag-aalala ni Thea ay napalitan ng isang matinding damdamin. Unti-unting lumapit ang kanilang mga mukha. Halos maglapat na ang kanilang mga labi nang biglang mag-vibrate ang cellphone ni Gab. Napakagat labi si Gab at pilit na lumayo. Tiningnan niya ang caller ID. Ang pangalan ng kanyang tiyuhin, si Ricardo Ventura. Nag-iba pa ang ekspresyon ng Gab. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala at napalitan ng pag-aalala. Kailangan ko nang sagutin ito, Thea, sabi niya at tumayo. Babalaan ko na lang po kayo, Ma'am Thea. Mag-ingat po kayo. May masamang hangarin ang mga tao sa paligid ninyo. Naglakad siya papalayo. Tinungo ang labas ng rest house para sagutin ang phone call. Naiwan si Thea nakatingin sa sugat sa braso ni Gab. Ang kanyang puso ay patuloy na bumibilis. Ang tiwala niya kay Gab ay tila umabot na sa ruro. Ngunit sa huling sinabi nito, muling nagbalik ang kaba. Sino ang mga taong may masamang hangarin? Mula sa labas ng rest house, narinig ni Thea ang boses ni Gab. Hindi niya maintindihan ang lahat ng sinasabi nito. Ngunit narinig niya ang ilang salita. Ventura Holdings. Kailangan ko na bang bumalik, Tio Ricardo? Napatigil si Thea. Ventura Holdings. Bakit binabanggit ni Gab ang pangalan ng karibal nilang kumpanya at ang Tio Ricardo? Kasabay nito, narinig niya ang boses ng kanyang assistant sa cellphone niya mula sa loob ng rest house. Ma'am Thea, may nakuha po akong latest information, sabi ni Liza sa kabilang linya. Ang shell company na Ventura Holdings, may malalim po silang koneksyon sa isang syndicate na nagpapalabas ng mga pekeng balita laban sa Zamora Group. Nalaglag ang cellphone ni Tia. Naguguluhan siya. Bakit? Paano? Lumingon siya sa labas at nakita niya si Gab nakatalikod patuloy na nakikipag-usap sa phone. Ang kanyang figura ay unti-unting lumalabo, hindi lang dahil sa dilim ng gabi, kundi dahil sa matinding pagdududa na unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Sa mga araw na lumipas, tila unti-unting lumubog si Althea sa payapa at simpleng buhay sa probinsya. Hindi niya inaasahan na mahahanap niya ang ganitong kapayapaan sa gitna ng kanyang lihim na misyon. Ngunit sa tuwing kasama niya si Gab, nalilimutan niya ang lahat ng pag-aalala. Magkasama silang naglalakad sa dalampasigan, pinagmamasdan ang paglubog ng araw, magkahawak ang kanilang mga kamay, at sa bawat hampas ng alon, tila nagiging mas malalim ang kanilang koneksyon. Minsan naiisip ko, sabi ni Thea, nakatingin sa malawak na dagat. Paano kung ganito na lang lagi? Simpleng buhay, walang problema, walang mga business meetings na kailangan. Ngumiti si Gab at hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Kung yan po ang gusto nyo, Thea, handa akong samahan kayo. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Thea ang isang matinding kagalakan. Pakiramdam niya, si Gab ang lalaking matagal na niyang hinahanap. Ang kanyang puso ay unti-unting nagbubukas.
handang tanggapin ang pag-ibig na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Ang kanyang takot sa pagtataksil, ang kanyang pag-iingat ay tila nalusaw sa init ng pagmamahal na ibinibigay ni Gab. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila sa isang maliit na karinderya sa bayan, biglang nagkagulo. Isang malaking truck ng konstruksyon ang nahulog sa isang kanal at may ilang manggagawa ang nasugatan. Agad na tumakbo si Gab at sumunod si Thea. Nang makarating sila sa lugar ng aksidente, nakita ni Thea si Gab na agad na kumikilos. Hindi lang basta tumulong. Namuno siya. Kailangan natin ng tulong dito. Tawagan niyo ang ambulance. Kailangan nating ilabas ang mga biktima. Sigaw ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na hindi pa niya kailanman narinig mula rito. Nagbigay siya ng mga instruksyon sa mga residente at sa mga manggagawa, mabilis at tiyak. Ang bawat galaw niya ay propesyonal, tila sanay na sanay sa mga ganitong sitwasyon. Ipinakita niya ang kaalaman sa engineering at safety protocols na hinding-hindi kayang malaman ng isang simpleng auto mechanic. Napatingin si Thea sa kanya at isang butil ng pagdududa ang muling sumibol sa kanyang puso. Ang lalaking ito na kanyang minamahal ay tila mas marami pang alam kaysa sa kanyang ipinapakita. Nang matapos ang insidente at naisugod na sa ospital ang mga biktima, nilapitan ni Thea si Gab. Gab, sabi niya, saan mo natutunan ang lahat ng iyon? Ang kaalaman mo sa konstruksyon at ang paraan mo ng pamumuno. Tumingin si Gab sa kanya at sa isang iglap, tila nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata. Matagal na po kasi akong tumutulong sa mga construction sites dito, Thea. Natuto lang po ako. Pilit ang ngingiti ni Gab. Naramdaman ni Thea ang kakaibang pagbabago sa kanyang boses. Pero pilit niyang binaliwala ang pagdududa. Mahal niya si Gab. Siguro marami lang talaga itong alam. Pagkatapos ng araw na iyon, habang nagliligpit si Thea ng mga gamit sa rest house, may napansin siyang kakaiba. Isang notebook na naiwan ni Gab sa mesa. Karaniwan, hindi niya pinapakialaman ang gamit nito, ngunit ngayong araw tila may nagtutulak sa kanya. Binuksan niya ang notebook. Puno ito ng mga sketch ng mga sasakyan, mga engine designs, at mga diagrams. Ngunit sa dulo ng notebook, may isang pahina na nakatago, isang lumang larawan. Isang matandang lalaki nakasuot ng mamahaling suit, nakatayo sa tabi ng isang matayog na gusali na may nakasulat na Ventura Holdings. Sa tabi nito, may isang younger version ni Gab nakasuot ng formal na damit. Nanlaki ang mga mata ni Thea. Don Emilio Ventura, ang patriarch ng Ventura Holdings, ang kanilang karibal. Nagulantang si Thea. Ventura Holdings, si Gab, may nakasulat pa sa likod ng larawan. Gabriel Reyes Ventura, ang ating pag-asa. Halos mawalan ng lakas si Thea. Hindi, hindi ito maaring mangyari. Ang lalaking kanyang minamahal, ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ay anak ng kanyang pinakamalaking karibal. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Si Gab. Ibinaba ni Thea ang notebook at pilit na ngumiti. Ngunit huli na. Nakita ni Gab ang notebook at ang larawan sa mesa. Agad na lumapit si Gab at kinuha ang notebook. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang ngiti niya ay nawala. Thea, ano ang ginagawa mo? Tanong niya, ang kanyang boses ay malamig. Naramdaman ni Thea ang kaba sa kanyang dibdib. Gab, sino ang mga iyan? Naramdaman ni Gab ang galit. Ang kanyang lihim na pilit niyang itinago ay nabunyag na. Bakit mo kinakalkal ang gamit ko? Tanong niya at lumayo.
Nagtaka si Thea. May iba pa bang itinago si Gab? Habang nakatalikod si Gab, bigla niyang narinig ang boses nito. Nagulat si Thea. Hindi Tagalog, Ingles, at ang boses nito ay puno ng awtoridad na parang isang CEO. Yes, Tio Ricardo, I understand. The Ventura Holdings board meeting is tomorrow. I'll be there. Make sure everything is prepared. Nabitawan ni Thea ang hawak niyang tasa. Ang kanyang puso ay tila dinudurog. Tio Ricardo, board meeting. Ventura Holdings. Naramdaman niya ang matinding sakit ng pagtataksil. Nagulantang si Thea. Hindi lang simpleng anak ng karibal, si Gab ay bahagi ng Ventura Holdings. Lumingon si Gab sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Thea ang pagkadismaya at isang matinding lungkot. Ngunit ang nakita niya ay hindi lang lungkot. Nakita rin niya ang pag-aalala. Pilit na lumayo si Gab. Hindi na ito ang Gab na nakasanayan ni Thea. Ang kanyang puso ay nanikip. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking minamahal niya ay isa ring manloloko, isang taksil. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang hawak niya ang lumang larawan. Ang puso niya ay tila dinudurog. Paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isip ang pangalang Ventura Holdings. Gab, tawag niya. Halos hindi niya namamalayan na pumatak na ang luha sa kanyang mga mata. Ano ang ibig sabihin nito? Lumingon si Gab, ang kanyang muka ay seryoso, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Nilapitan niya si Thea, ngunit lumayo ito. Thea, pakinggan mo ako. Pakiusap ni Gab. May gusto akong ipaliwanag. Ipagpapaliwanag? Ano, Gab? Sabi ni Thea, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Ipagpapaliwanag mo kung paano mo ako niloko, kung paano ka nagpanggap na isang simpleng mekaniko habang ikaw pala ang anak ng pinakamalaking karibal namin. Ipinakita niya kay Gab ang larawan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito ba ang pagmamahal na pinapakita mo? Ang pagmamanman? Ang paninikdik sa akin at sa aking kumpanya? Pilit na lumapit si Gab. Tiya, hindi ganoon. Nagtatago ako, tumakas ako sa responsibilidad. Hindi ko gustong magsinungaling sa iyo. Nagsinungaling ka, sigaw ni Thea at lumayo. Nagsinungaling ka sa lahat. Sa pangalan mo, sa pagkatao mo, sa bawat sandali na magkasama tayo. Lahat ng yon, pawang kasinungalingan. Hindi lahat, mariing sagot ni Gab. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa kanya, puno ng pagmamakaawa. Ang nararamdaman ko para sa iyo, totoo iyon. Mahal kita, Thea. Hindi ako nagsinungaling doon. Umiling si Thea. Paano ako maniniwala sa iyo? Paano ako maniniwala sa pagmamahal mo kung ang buong pagkatao mo ay isang malaking kasinungalingan? Ang laptop ko, ang mga nangyari sa bahay. Ikaw ba ang may gawa noon? Ikaw ba ang nagmamanman sa akin? Naramdaman ni Gab ang matinding sakit. Hindi niya masabi ang lahat ng katotohanan. Hindi ko yon ginawa, Thea. Sagot niya, malalim ang boses. Pero hindi ako pwedeng magsinungaling pa sa iyo. Ako si Gabriel Reyes Ventura. Anak ako ni Don Emilio Ventura. Lumuwag ang pagkakahawak ni Thea sa larawan. Ang kanyang buong pagkatao ay gumuho sa isang iglap. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking nagbigay sa kanya ng kapayapaan, ay nagtatago ng isang malaking sikreto. Ang pamilyang pilit niyang nilalabanan
ay ang pamilya ng lalaking nasa harap niya. Kaya pala, bulong ni Thea at tumawa siya ng mapait. Kaya pala ang bilis mong kumilos sa aksidente. Kaya pala alam mo ang lahat ng tungkol sa kumpanya ko. Plano niyo bang kunin ang lahat mula sa akin? Ang kumpanya ko? Ang buhay ko? Umiling si Gab. Hindi, Thea. Hindi iyon ang intensyon ko. Tumakas ako mula sa kanila. Ngunit hindi na nakikinig si Tia. Ang sakit ng pagtataksil ay masyadong matindi. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga plano, ang kanyang puso. Lahat ay nawasak sa mga sandaling iyon. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Thea. Si Liza. Sinagot niya ang tawag at ang tinig ni Liza ay puno ng pagkabigla at takot. Ma'am Thea, kailangan niyo pong bumalik dito. Ang lahat ng data ng Project Aurora ay na-leak. Sigaw ni Liza. Inilabas po sa media ang lahat ng detalye ng product launch natin. Ang stock ng kumpanya bumabagsak. Nalaglag ang cellphone sa kamay ni Tia. Bumalik ang kanyang tingin kay Gab. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, sakit at pagdududa. Ito ba ang gusto nyo? Bulong ni Thea, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Ang sirain ako, ang kunin ang lahat ng meron ako. Thea, hindi ko alam iyan, sabi ni Gab at pilit niyang hinawakan ang kamay ni Thea. Ngunit inalis ni Thea ang kamay niya. Huwag mo akong hawakan. Pareho lang kayo, lahat kayo, mga manloloko, mga traidor. Tumakbo si Thea palabas ng rest house sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan. Hindi niya ininda ang lamig. Ang bawat patak ng ulan ay tila tumatagos sa kanyang puso. Naiwan si Gab, nag-iisa, habang pinapanood si Thea na unti-unting lumalayo. Ang kanyang puso ay nadurog. Basang-basa si Thea sa ulan, tumatakbo sa dilim. Ang kanyang pag-asa, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kumpanya, lahat ay tila nawala na. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang lahat ng pinaniwalaan niya ay tila isang malaking kasinungalingan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone na hindi niya napansing naiwan niya sa bulsa. Isang unknown number. Binuksan niya ang mensahe, isang larawan. Isang lumang larawan nila ni Gab, nakangiti, magkahawak kamay sa dalampasigan. Ang larawang iyon ay puno ng pagmamahal. At sa ilalim ng larawan may nakasulat na mensahe. Tapos na ang laro, Althea, ang pag-ibig mo at ang iyong kumpanya parehong mawawala. Nalaglag ang cellphone sa kamay ni Thea. Napaupo siya sa gitna ng kalsada sa ilalim ng malakas na ulan at humagulgol. Ang lahat ay tila nawala na sa kanya. Naiwan si Gab sa rest house, nakatulala habang ang tunog ng papalayo na sasakyan ni Thea ay unti-unting nawawala sa kanyang pandinig. Ang ulan ay patuloy na bumuhos, tila nakikisimpatya sa sakit na nararamdaman niya. Kinuha niya ang seashell bracelet na ibinigay niya kay Thea, na naiwan nito sa lamesa nang magmadali itong umalis. Hinaplos niya ang bawat shell at bumalik sa kanyang isip ang mga alaala. Ang mga ngiti ni Thea, ang halakhak nito, ang init ng kamay nito. Mahal kita, Thea, bulong niya sa kawalan. Hindi ko sinasadya. Ngunit paano niya ipapaliwanag? Paano niya ipapakita na totoo ang kanyang nararamdaman na ang pag-ibig niya ay hindi isang bahagi ng isang malaking panlilinlang? Pakiramdam niya wala na siyang karapatang magsalita dahil sa dami ng lihim na itinago niya. Paulit-ulit siyang tumatawag kay Thea, ngunit hindi nito sinasagot. Nagpadala siya ng mga mensahe, humihingi ng paumanhin, nagpapaliwanag, ngunit walang tugon.
Sinubukan niyang puntahan si Ten Tastea sa rest house, ngunit sinabi ng may-ari na umalis na ito, bumalik na sa Maynila. Naramdaman ni Gab ang matinding pagkabigo. Masyado siyang naging duwag. Masyado siyang naging maingat sa pagtatago ng kanyang tunay na pagkatao. At ngayon, nawala na ang babaeng mahal niya. Ngunit kasabay ng sakit ay ang galit. Galit sa sarili. At galit sa mga taong nasa likod ng lahat ng kaguluhang ito. Alam niya na hindi lang simpleng pagtagas ng impormasyon ang nangyayari, may mas malalim na pinanggagalingan ang lahat. Naalala niya ang biglaang pagkasira ng laptop ni Thea, ang kanyang gulong at ang sinadyang pagsira sa mga gamit sa rest house. Hindi ito gawa ni Enzo lamang, masyadong sopistikado. Isang araw, habang nasa shop siya, nakita niya ang balita sa TV. Si Enzo Ramos, kasama ang kanyang lawyer, ay nagsasalita sa harap ng media. Ang Zamora Group po ay matagal nang may financial anomalies. Sabi ni Enzo, may ngiti sa labi. At ang CEO nito, si Althea Zamora, ay kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa mismanagement at corruption. Naramdaman ni Gab ang pag-init ng kanyang ulo. Nagsisinungaling si Enzo. Ginagamit nito ang media para sirain ang reputasyon ni Thea. Hindi niya na kaya pang manahimik. Kailangan niyang kumilos. Agad siyang sumakay sa kanyang sasakyan at nagmaneho patungong Maynila. Kailangan niyang harapin ang kanyang tiyuhin, si Ricardo Ventura. Ito ang tanging taong alam niyang konektado sa Ventura Holdings at sa mga operasyon nito. Nang makarating siya sa mansyon ng mga Ventura, sinalubong siya ng kanyang tiyuhin na si Ricardo na may ngiti sa labi. "Gabriel, akala ko ay hindi ka nababalik," sabi ni Tio Ricardo habang niyakap siya. "Ang tagal mo nang nawawala. May mga business deals na kailangan ang presence mo." Ngunit hindi nagpalinlang si Gab sa ngiti ng kanyang tiyuhin. Kitang-kita niya ang pangingilay sa mata nito. "Tio Ricardo," diretsong sabi ni Gab, "ano ang alam mo tungkol sa nangyayari sa Zamora Group? At bakit may koneksyon ang Ventura Holdings sa shell company ni Enzo Ramos?" Bahagyang nagulat si Tio Ricardo, ngunit agad na bumalik sa kanyang profesional na ekspresyon. "Naku, Gabriel, mga business rumors lang yan. Alam mo naman sa mundo ng negosyo, may mga competitors na gumagawa ng mga false allegations." "Hindi ito rumor, Tio," mariing sabi ni Gab. "Na-leak ang product designs ng Zamora Group. Ang kumpanya ni Thea ay nasa bingit ng pagbagsak at lumabas ang pangalan ng Ventura Holdings sa mga transaksyon ni Enzo." Bumuntong hininga si Tio Ricardo. "Gabriel, masyado kang nag-aalala sa mga bagay na hindi mo dapat pinapakialaman. Ang negosyo ay negosyo at ang Zamora Group ay matagal nang humihina. Natural lang na may mga kumpanyang gustong samantalahin ang pagkakataon." Naramdaman ni Gab ang galit. "Hindi iyan ang sagot, Tio. Hindi ako tanga. Alam kong may kinalaman kayo dito." Gumiti si Tio Ricardo, isang angiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ano ba ang gusto mong gawin, Gabriel? Ipagtatanggol mo ba ang kumpanya ng isang babaeng halos hindi mo kilala kaysa sa sarili mong pamilya?" "Ang Thea ay hindi lang isang babae, Tio. Siya ang babaeng mahal ko," mariing sabi ni Gab. "At ang ginagawa ninyo ay mali. Hindi ko hahayaang masira ang kanyang kumpanya at ang kanyang reputasyon." Tumawa si Tio Ricardo. "Napakalaki ng puso mo, Gabriel. Ngunit sa mundo ng negosyo, ang puso ay kahinaan. Dapat kang maging matalino." Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nakita ni Gab ang isang lumang family photo na nakasabit sa dingding.
Siya, si Tio Ricardo, ang kanyang ama at ang ilang miyembro ng pamilya Ventura. Ngunit may isang tao sa likod, halos hindi napapansin. Isang lalaki na may ngiti sa labi, si Mang Tonyo, ang caretaker ng rest house sa probinsya. Ang taong pinagkakatiwalaan ni Thea para mag-alaga ng bahay. Nagulat si Gab. Nagdikit ang lahat ng piraso ng puzzle sa kanyang isip. Si Mang Tonyo sa larawan ng pamilya Ventura kasama si Tio Ricardo. Ang taong pinagkatiwalaan ni Thea ay konektado sa kanyang tiyuhin. At si Enzo na nakikipag-ugnayan sa Ventura Holdings. Naramdaman ni Gab ang lamig sa kanyang likod. Hindi lang si Enzo ang traidor. Mas malalim ang ugat ng lahat ng ito. Napatingin siya sa kanyang tiyuhin at sa mga mata nito nakita niya ang isang matinding katotohanan. Ang ngiti ni Tio Ricardo ay hindi na isang ngiti ng pagiging inosente. Ito ay isang ngiti ng isang mastermind. Hindi ko hahayaang mangyari ito, Tio. Mariing sabi ni Gab. Hindi ko hahayaang sirain ninyo si Thea. Naglakad siya papalabas ng mansyon. Ang kanyang isip ay gulong-gulo, ngunit may isang bagong pag-asa, isang bagong determinasyon. Kailangan niyang hanapin si Thea. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat. At higit sa lahat, kailangan niyang protektahan ito mula sa mga anino ng kanyang sariling pamilya. Nakaupo si Althea sa kanyang executive office, nakatanaw sa abalang syudad ng Maynila. Ngunit sa kanyang paningin, ang dating kumikinang na syudad ay tila nagdilim. Ang Zamora Group, ang pamanang pinaghirapan ng kanyang pamilya, ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang kanyang reputasyon na matagal niyang iningatan ay ginutay-gutay ng mga pekeng balita. Ang bawat tawag mula sa media ay parang isang patalim na tumutusok sa kanyang puso. Ang bawat tanong mula sa board members ay nagpaparamdam sa kanya ng matinding pagkabigo. Pakiramdam niya na wala na ang lahat. Ang pagtataksil ni Enzo ay masakit, ngunit ang pagtataksil ni Gab ay tila mas masahol pa. Hindi lang kumpanya ang nawala, kundi ang tiwala niya sa pag-ibig. Ang pag-asa niya sa isang simpleng buhay. Ma'am Thea, may naghihintay po sa labas, sabi ng kanyang sekretary. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Sabi niya, may mahalaga siyang impormasyon para sa inyo. Wala sa loob na tumango si Thea. Wala na siyang pakialam. Ano pa ba ang mawawala sa kanya? Pumasok ang isang babae, pamilyar ang muka, ngunit hindi maalala ni Thea kung saan niya ito nakita. Ma'am Zamora, ako po si Helen. Dati po akong senior accountant sa Ventura Holdings. Nanlaki ang mga mata ni Thea. Ventura Holdings? Napansin ko po ang nangyayari sa inyong kumpanya, ma'am. Sabi ni Helen, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. At alam ko po ang totoo, hindi po si Enzo Ramos ang utak ng lahat. Si Tio Ricardo Ventura at Mang Tonyo po ang nagmamanipula sa kanya. Nagulantang si Thea. Mang Tonyo, ang simpleng caretaker ng rest house sa probinsya? Si Mang Tonyo po, matagal na po siyang asset ng Ventura Holdings, patuloy ni Helen. Siya po ang nagbibigay ng mga impormasyon ng kay Tio Ricardo tungkol sa mga maliliit na kumpanya na gusto nilang bilhin. Matagal na po siyang nasa payroll nila. Naramdaman ni Thea ang lamig. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya para alagaan ang kanyang rest house na tila walang malay sa nangyayari ay isang traidor din. Isa siyang espiya. Pero bakit? Tanong ni Thea. Ano ang motibo ni Tio Ricardo? Gusto po niyang palawakin ang empire ng Ventura Holdings, ma'am, sagot ni Helen. At ang Zamora Group po ang susunod nilang target. Gusto nilang sirain ang reputasyon ninyo
para mas madali nila kayong makuha sa murang halaga. May nagdikit na mga piraso ng puzzle sa isip ni Thea. Ang laptop niya, ang pagkasira ng mga gamit sa rest house. Lahat ng iyon ay may kinalaman kay Mang Tonyo. At si Gab, "Salamat Helen," sabi ni Thea, ang kanyang tinig ay puno ng bagong determinasyon. Malaking tulong ito. Hindi pa nakakalabas si Helen nang biglang bumukas ang pinto. Si Gab, ang kanyang muka ay halata ang pagod at pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. "Tia, kailangan nating mag-usap," sabi ni Gab. Ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Tiningnan ni Thea si Gab at sa loob niya naroon pa rin ang sakit ng pagtataksil. Ngunit kasabay nito, ang bagong impormasyon tungkol kay Mang Tonyo ay nagbigay sa kanya ng ibang perspective. "Umalis ka, Gab," mariing sabi ni Thea. "Wala na tayong pag-uusapan." "Thea, alam ko ang lahat. Alam kong may kinalaman si Tio Ricardo at Mang Tonyo sa nangyayari," sabi ni Gab at tiningnan niya si Helen na agad namang umalis. "Pakinggan mo ako, Thea. Hindi ko gusto ang ginagawa nila. Kaya ako nagtatago para iwasan ang mundo na iyan. Pero ngayon, kailangan nating kumilos." Naramdaman ni Thea ang pag-aalangan. Dapat ba siyang magtiwala kay Gab muli? Ang sakit ng pagtataksil ay sariwa pa. "Bakit ko kailangang maniwala sa iyo, Gab?" tanong ni Thea. Ang kanyang boses ay puno ng hinanakit. "Nagsinungaling ka sa akin. Niloko mo ako." "Oo, nagsinungaling ako," sabi ni Gab at lumuhod sa harap niya. "At humihingi ako ng tawad. Ngunit ang pagmamahal ko sa iyo ay totoo. At kung hindi ka magtitiwala sa akin ngayon, paano mo malalaman ang katotohanan? Sirain na nila ang kumpanya mo at ako lang ang makakatulong sa iyo." Tiningnan ni Thea ang mga mata ni Gab. Nakita niya ang sinseridad. Nakita niya ang sakit. "Hindi ko ito ginagawa para sa atin," sabi ni Thea. Ang kanyang boses ay malamig. "Ginagawa ko ito para sa kumpanya ko, para sa pamilya ko." Tumayo si Gab. "Ano man ang dahilan, handa akong tumulong. Hindi ko hahayaang sirain nila ang buhay mo." Ibinigay ni Thea kay Gab ang mga dokumentong ibinigay ni Helen at ang mga proofs na nakuha niya tungkol kay Enzo. Magkasama silang sinuri ang mga ito. Tiyak na may koneksyon ito sa mga financial records ng Ventura Holdings, sabi ni Gab. "Meron akong access sa ilan sa kanila. Kailangan nating hanapin ang paper trail." Habang sinusuri nila ang mga dokumento, may isang ideya na pumasok sa isip ni Gab. "Tia," sabi niya, "kailangan nating kumuha ng evidence database na direct mula kay Mang Tonyo. Kailangan natin siyang maitala." "Paano?" tanong ni Thea. "May kilala akong tao na makakatulong sa atin," sagot ni Gab. "Maaari tayong maglagay ng listening device sa opisina niya para malaman natin ang buong katotohanan." Nag-aalangan si Thea. Delikado ito, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Kinabukasan, isang maliit na device ang inilagay nila sa opisina ni Mang Tonyo sa tulong ng isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Gab. Pagkatapos, bumalik sila sa opisina ni Tia. Ang puso nila ay bumibilis sa kaba. Inilagay ni Gab ang earphones at dahan-dahang binuksan ang recording device. Narinig nila ang tunog ng pagbubukas ng pinto. Si Mang Tonyo. Narinig nila ang tunog ng telepono. "Yes, Joe Ricardo." Narinig nilang boses ni Mang Tonyo. Ang plan ay successful. Ang lahat ng impormasyon ay nailabas na.
Hindi na makakabangon ang Zamora Group. Nanlaki ang mga mata ni Thea at Gab. Oo, Tio Ricardo, patuloy ni Mang Tonyo. Ngayon, ang Zamora Group ay atin na. Hindi na tayo mapipigilan. Ang lahat ay nasa kamay na natin. Nagtininginan si Thea at Gab. Ang mukha ni Thea ay puno ng galit, habang si Gab naman ay puno ng matinding pagkadismaya at sakit. Nakuha na nila ang katotohanan, ngunit ang katotohanan iyon ay mas masakit pa sa inaakala nila. Humakbang si Gab patungo sa boardroom, ang kanyang puso ay malakas ang kabog. Sa tabi niya, si Tia, ang kanyang mga mata ay matapang, ngunit may bahid pa rin ng pagdududa. Alam niya na ang araw na ito ang magdedetermina ng kinabukasan ng Zamora Group at higit sa lahat ng kanilang relasyon. Sa loob ng silid, naroon si Enzo, nakaupo sa tabi ng kanyang lawyer, puno ng kumpiyansa. Naroon din si Mang Tonyo na may ngiti sa labi, tila isang inosenteng tagamasid, at ang kanyang tiyuhin, si Tio Ricardo Ventura, na nagpapanggap na nagbabasa ng mga dokumento, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Nang makita nila si Thea at Gab, nagulat ang lahat. Miss Zamora, Mr. Reyes, bati ni Tio Ricardo na may pekeng ngiti. Akala ko ay hindi na kayo darating. Darating po kami, Tio, mariing sabi ni Gab at umupo sa tabi ni Thea. Upang malaman ang katotohanan, nagsimula ang board meeting. Si Enzo, puno ng kayabangan, ay ipinresinta ang kanyang mga financial reports na nagpapakita ng tila mismanagement ni Thea. Malinaw po na ang Zamora Group ay humihina sa ilalim ng pamamahala ni Ms. Zamora. Sabi ni Enzo, tumitingin kay Thea ng may panunuya. At handa po akong balikatin ang responsibilidad na ibalik sa dating ganda ang kumpanyang ito. Naramdaman ni Thea ang galit na umuusbong sa kanya. Ang kayabangan ni Enzo ay nakakasuya, ngunit kailangan niyang maging kalmado. Ito ang laban niya. Gusto kong magbigay ng pahayag, sabi ni Thea. Ang kanyang boses ay matatag. Nagulat si Enzo, ngunit pumayag si Tio Ricardo, tila nagtataka. Tumayo si Thea. Marami po akong ebidensya na magpapatunay na ang lahat ng akusasyon ni Mr. Ramos ay pawang kasinungalingan. Mayroon po akong mga authentic documents na nagpapatunay na si Lorenzo Ramos ang nag-leak ng mga product designs ng Zamora Group. Ipinakita niya ang mga documents na nakuha niya mula sa rest house at ang mga proofs ng mga unauthorized financial transactions na ginawa ni Enzo. At bukod pa doon, patuloy ni Thea, tumitingin kay Enzo ng may matalim na tingin. Mayroon din po akong ebidensya na si Mr. Ramos ay mapapagsabwatan sa isang shell company para maisagawa ang mga ilegal na transaksyon na ito. Nagulantang si Enzo. Nagsisinungaling ka, wala kang proof. Mayroon, sabi ni Thea at tumingin siya kay Gab. Tumayo si Gab, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso kay Tio Ricardo. At mayroon din po akong ebidensya, Mr. Ramos, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Hindi ka lang isang pawn sa laro ng iba. Nagulat ang lahat. Ako si Gabriel Reyes Ventura. Pagpapakilala ni Gab na nagulat sa lahat ng nasa boardroom. Anak ni Don Emilio Ventura at lehitimong tagapagmana ng Ventura Holdings. Nagulantang ang mga board members ng Ventura Holdings. Si Tio Ricardo ay namutla.
At narito po ako upang ilantad ang lahat ng katotohanan, patuloy ni Gab. Ang aking tiyuhin, si Ricardo Ventura, at si Mang Tonyo, ang caretaker ng rest house sa probinsya, ang nasa likod ng lahat ng ito. Ipinakita ni Gab ang recording mula sa listening device na inilagay nila sa opisina ni Mang Tonyo. Ang boses ni Mang Tonyo ay malinaw na naririnig, nagpapaliwanag ng kanilang plano para makuha ang Zamora Group. Kasama nito, ipinakita rin niya ang mga financial records ng Ventura Holdings na nagpapatunay sa mga illegal transactions na ginawa ni Nacho Ricardo at Mang Tonyo. Si Mang Tonyo po ay isang long-time asset ng Ventura Holdings na inilagay ni Cho Ricardo upang magbigay ng impormasyon at magmamanipula ng mga competitors. Paliwanag ni Gab. At si Mr. Ramos ay ginamit lang nila upang maisagawa ang kanilang mga masamang plano. Namutla si Mang Tonyo, ang kanyang ngiti ay nawala at napalitan ng takot. Pilit siyang tumakas, ngunit agad siyang pinigilan ng mga security guards na inihanda ni Gab. Hindi! Nagsisinungaling kayo! Sigaw ni Cho Ricardo, pilit na tinatanggi ang lahat. Ito ay isang paninira, isang kasinungalingan. Ngunit ang mga ebidensya ay masyadong matibay. Ang mga board members ng Ventura Holdings na sumusuporta na kay Gab ay tumingin kay Tio Ricardo ng may pagkadismaya. Tio Ricardo, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Ang lahat ng ebidensya ay nasa harap na ninyo. Ang inyong mga plano ay nabunyag na, ang oras na para panagutan ang lahat ng inyong ginawa. Hindi na makakilos si Tio Ricardo. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Naramdaman ni Thea ang paglaya. Ang hustisya ay natamo na. Ang kanyang kumpanya ay nailigtas. Ngunit sa gitna ng tagumpay, tumingin siya kay Gab. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Nagkatitigan sila. Ang sakit ng nakaraan, ang pagtataksil ay naroon pa rin. Ngunit sa mga mata ni Gab, nakita niya ang sinseridad, ang pagmamahal, at ang matinding paghingi ng tawad. Lumapit si Gab at marahang hinawakan ang kamay ni Thea. Nagulat si Thea. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Gab, ngunit sa isang iglap, inalis niya ang kanyang kamay. Ang pagdududa ay naroon pa rin. Ang mga sugat ay hindi pa lubusang nagagamot. Tia, bulong ni Gab, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Hindi nagsalita si Tia. Tumalikod siya at iniwan si Gab, nag-iisa sa gitna ng boardroom. Sa labas, ang mga flash ng kamera ay patuloy na kumikinang. Ang Zamora Group ay ligtas na, ngunit ang kanyang puso hindi pa rin. Sa wakas, natapos na ang lahat. Bumalik sa dati ang Zamora Group. Muling umangat ang stock prices at ang tiwala ng publiko ay unti-unting nabawi. Pinangunahan ni Thea ang rebranding campaign ng kumpanya na nagbigay diin sa integridad at transparency. Si Enzo Ramos ay kinasuhan at kasalukuyang nasa proseso ng pagharap sa kanyang mga kaso. Si Mang Tonyo ay nasa bilangguan at si Tio Ricardo Ventura ay nawala ng posisyon sa Ventura Holdings na ngayon ay pinamumunuan na ni Gabriel Reyes Ventura. Ngunit sa kabila ng tagumpay, nanatili ang sakit sa puso ni Thea. Ang mga sugat ng pagtataksil ay mababaw pa. Ang pagdududa, bagamat unti-unti nang nawawala, ay naroon pa rin. Tuwing umaga, pagdating niya sa opisina, may makikita siyang sariwang bulaklak sa kanyang lamesa, kasama ang isang maliit na note. Para sa pinakamagaling na CEO,
mula sa isang humahanga, walang pangalan, ngunit alam niya kung sino ang nagpadala, si Gab. Paulit-ulit itong dumadalaw sa opisina niya. Minsan, dala ang kanyang paboritong kape, minsan lunch. Hindi ito nagpupumilit, hindi ito nagpapaliwanag. Sumusuporta lang ito, tahimik at matiyaga. Isang hapon, nakaupo si Thea sa kanyang opisina, nagrerepaso ng mga dokumento nang kumatok si Gab. May meeting ka ba, Thea? Tanong nito, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Umiling si Thea. Tapos na ang lahat. Umupo si Gab sa tapat niya. Tia, alam kong matagal na akong nagsinungaling sa iyo. At alam kong mahirap ibalik ang tiwala. Ngunit sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Mahal kita, Thea. Simula pa lang totoo ang nararamdaman ko. Tiningnan ni Thea ang mga mata ni Gab. Nakita niya ang pagmamahal. Nakita niya ang sinseridad. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang unti-unting paghilom ng kanyang puso. Bakit mo ginawa iyon, Gab? Tanong ni Thea, ang kanyang boses ay malambot. Bakit mo kailangang magtago? Umupo si Gab at tiningnan si Thea, ang babaeng mahal niya. Tumakas ako, Thea. Simula niya. Tumakas ako sa pressure ng pamilya ko, sa mga expectations nila. Gusto ko ng simpleng buhay, ng pag-ibig na hindi nakabatay sa aking pangalan o kayamanan. Akala ko, kapag itinago ko ang sarili ko, makahanap ako ng kapayapaan. Ngunit nang makilala kita, patuloy ni Gab, naramdaman ko ang kapayapaan na hinahanap ko. At nang malaman kong nasa panganib ka, hindi ko na kayang manahimik. Hindi ko hahayaang saktan kanila, Thea. Humihingi ako ng tawad, Thea, sabi ni Gab at hinawakan niya ang kamay ni Thea. Kung kailangan mo ng oras, ibibigay ko. Kung kailangan mo akong patunayan ang sarili ko, gagawin ko. Sa mga mata ni Thea, nakita ni Gab ang unti-unting pagbabago. Ang sakit ay napalitan ng pag-unawa. Ang galit ay napalitan ng pagpapatawad. Hindi nagsalita si Thea, ngunit hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Gab. Isang senyales na matagal na niyang inaantay. Isang taon ang lumipas. Ang Zamora Group ay lumago at mas matatag kaysa dati. Ang Ventura Holdings, sa ilalim ng pamamahala ni Gab, ay naging mas responsable at etikal. Isang araw, bumalik si Thea at Gab sa probinsya, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Bumalik sila sa rest house, sa tabi ng dalampasigan, ngunit hindi na sila dalawa. Kasama nila ang isang maliit na bata na tumatakbo sa buhangin, pinaglalaruan ang mga alon. Si Junior, ang kanilang anak. Masaya si Thea, mas masaya kaysa kailanman. Ang sakit ng nakaraan ay naging isang aral. Ang pagdududa ay napalitan ng tiwala. Tumingin siya kay Gab na nakangiti habang pinapanood ang kanilang anak. Ang lalaking minahal niya sa kabila ng lahat. Salamat, Gab, bulong niya. Lumingon si Gab at hinawakan ang kamay niya. Salamat din, Thea, sa tiwala, sa pagmamahal, sa lahat. Umupo sila sa buhangin, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang langit ay pininturahan ng kulay kahel at lila. Ang hangin ay amoy alat ng dagat. Niyakap ni Gab si Thea at humalik sa kanyang noo. Ang pag-ibig, Thea, parang bato. Kapag tunay, kahit anong hampas, hindi magigiba. Ngumiti si Thea at humilig sa balikat niya. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan, ng pagmamahal at ng isang walang hanggang pag-asa. Sa wakas, natagpuan niya ang kanyang tunay na tahanan, hindi sa isang opisina, hindi sa isang mansyon, kundi sa piling ng lalaking mahal niya,
sa tabi ng dagat sa ilalim ng mga bituin.